Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na monthly reading for August 2025. So Pisces, nasa August tayo, konting kembot na lang Pasko na. So ano naghihintay sa inyo para sa buwan na ito? Kwentuhan lang tayo, pag-usapan natin kung ano ang mga aasahan mo para sa buwan na yan. And kung ano yung mga bagay na talagang i-anticipate mo, okay? So, Pisces, tulad ng kagawian, kunin mo lang yung makaka-resonate ka ha, gamitin mo ang intuition mo para makuha mo yung para sa'yo, okay? So, Pisces, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later, okay? Kung meron ka pang malakas ng isang tanong, pwede mo itanong sa akin yan at the end of our reading. Sa isip lamang, wag mong isusulat sa baba at secret lang natin yan. And I will answer that at the end of the reading. Okay, Pisces, meron tayong Facebook page. Sundan niyo po ako sa James Tarot PH sa Facebook. Meron tayo doon mga dailies, mga Q&A, mga yes or no, mga message of the day na makakatulong sa inyo sa yung mga pang-araw-araw na readings. Okay? So, see you there sa James Tarot PH on Facebook. So Pisces, thank you po sa inyong donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para supportahan po ang channel natin. Every time na meron po tayong free reading for Pisces sa channel po na ito. So thank you from the bottom of my heart for not skipping the ads. So Pisces, ano nagkikita sa inyo ngayong August 2025? Inhale. And exhale. At the center of the reading, you have the Ace of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Four of Wands. Wow. In the area of what you need, you have the Fool card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. Woo! Napakaganda. In the area of your near future, you have the Queen of Cups. Wow. In the area of your challenge for the month, you have the Ace of Swords. Ooh! Napakaganda din. In the area of your fortune, you have the Hierophant. Wow, may blessing ka daw. May basbas ka this time, whatever you're trying to do. Kung ano man gusto mong i-accomplish, kung ano man gusto mong gawin, kung saan man gusto mong pumunta, may blessing ka, may basbas ka, napakaswerte mo. In the area of your divine messages, you have the Four of Cups. Napakaganda din. At ang outcome mo for the month, Pisces, papasok ng September. Anong kaya ito? Mamaya basahin natin. Babuksan natin siya sabay-sabay. Sa bago natin basahin na napakaswerte mong reading for August, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Lover's card. Wow. Alam mo, nakita ko rito, may marriage, may commitment, may kasal na magaganap, may leveling up na relasyon kasi Ace of Cups is also in your center. It's all about someone coming in, may bagong pag-ibig, and with the Lover's card in your background, punong-puno ka na pagmamahal ngayong buwan na ito. Para sa mga Pisces dyan na naghahanap ng usaping pag-ibig, ito ang kumpirmasyon. Your loved one or the right person will come to you this time. Papasok siya sa buhay mo. You'll be very, very happy. Some of you are having a marriage or a proposal. Merong malalim na commitment. Talagang seryosong relasyon. At nakita ko ito pang matagalan to. Okay, pang matagalang relasyon to na talagang years and years ang abutin. So congratulations sa mga Pisces dyan. Ngayong buwan na ito, papasok ang bagong pag-ibig na mamigay sa iyo na bagong simula. Okay, para sa mga Pisces dyan na pag-ibig ang hinahanap. But for others, nakita ko rito na hindi man pag-ibig ang inyong hinahanap sa ating reading. Nakita ko rito for other Pisces na yes, magiging malino na sa inyo yung mga bagay na gusto mong gawin. Halimbawa, ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, hindi mo malaman kung saan kang industriya papasok, hindi mo alam kung anong career path o ruta ang gusto mong puntahan, litong-lito ka pa kasi hindi mo alam kung ano yung para sa'yo. Pero ngayong buwan na ito, nakita ko magiging solid na, malinaw na sa isip mo kung anong gagawin mo, kung ano yung gusto mong puntahan, kung anong karerang gusto mong pasukin, o kung anong endeavor ang gusto mong paglaanan ng oras ngayong buwan na ito. Medyo magkakaroon ka daw ng great passion for something ngayong buwan na ito. Either passion mong mag-build ng Legos, or passion mo mag-gardening, or passion mo na sundin na yung pangarap mo maging nurse, o sundin mo na yung passion mo na mabigay sa anak mo yung magandang kinabukasan kaya ready ka na mag-abroad, mga ganyan. So, ngayong buwan na ito magiging malino na sa'yo at meron ka daw papanindigan, may commitment ka this time to act on that decision. Okay? Meron kang mga desisyon na mabubuo na at parang buo na sa loob mo. Parang bukal na sa kalooban mo na, sige, gawin ko na to, papanindigan ko na to, I will do this, I will have this, at i-cultivate ko to sa life ko. So very, very definitive. Commitment is here. Time for commitment in anything. Pwede sa trabaho, sa negosyo, sa career na gusto mo, o sa love life na gusto mo, o sa taong darating sa buhay mo, magiging committed ka dyan. Okay? So, bago nibasahin ang napakaganda mong reading, very, very excited ako, ay bigyan mo na kita ng safe travel card para safe mong ma-travel ang buong buwan ng Agosto.
First, you have view from above, get the big picture. Kung ngayon para sa'yo mo, ito yung ginagawa ko, ito yung problema ko, ito yung nangyayari, paano ko ba ito masusolusyonan o paano ko ba ito haharapin? Tignan mo daw sa malawak na perspektibo, tignan mo daw sa lens, sa kakaibang lens. Para sa'yo mo, o nga no, maliit lang palang problema yan, ba't ko pinaproblema, ba't ko ito dinidibdib, mga ganyan. O kaya, ganito pala, mali pala yung iniisip ko, mali pala yung inaakala ko. So, tignan mo daw yung isang problema sa ibang bagay. Get the bigger picture of everything. Huwag ka kaagad mo conclude yan. Halimbawa, may sinabi yung ibang tao sa'yo, sabi, uy, si ganito ganyan, ganyan daw siya, mayabang daw, ganyan, nangaalipos na daw. So, ikaw naman, oo nga no, ganyan nga siya, ganyan. So, huwag ka daw basta-basta magko-conclude porke sinabi nila o porke narinig mo. Kailangan alamin mo. See the big picture, tignan mo mabuti, buhisiin mo para malaman mo kung ano yung katotohanan. Okay? Another message you have, vast vistas, expand your horizon. Ito yung pagkakataon talaga na magsimula ka ng mas malaki pa. Parang mag-level up. Yan. Nakita ko rin dito na it's time for you to explore, to go bigger, to go higher. Naabutin na yung next level. Pwedeng next level sa relasyon, next level sa career, next level sa mga gusto mong puntahan o gusto mong gawin. Time na to para mag-expand at umangat. Okay? Dalawang beses talaga may pag-angat. Yung hot air balloons telling you go higher. Talaga may panahon ka na umakyat at magkaroon na ng leveling up o another position at expansion. Congratulations. Another message you have, wandering path, enjoy the journey. Enjoy mo lang daw yung journey with so much love and passion. Pag meron ka pareho niyan sa ginagawa mo, mag-e-enjoy ka dyan kasi gusto mo mahal mo at pinili mo. Okay? So, napakagandang mga safe travel cards para sa buwan na ito. Okay, Pisces, pag-usapan natin ang full spread mo at the center. You have the Ace of Cups. Yes, siksik, liglig na kaligayahan. Ngayong buwan na ito, may papasok sa buhay mo ngayong buwan na ito na sobra-sobra mong ikakatuwa. Some of you ay iiyak pa sa sobrang saya. Halo-halong emosyon. Hindi ka makapaniwala na dumating. Hindi ka makapaniwala na andyan na. Kinukurot-kurot mo pa sarili mo kung panaginip ba lahat ng ito. Ganyan-ganyan. So, it's time for parang tears of joy, time for celebration kasi dumating na yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Either love, nakita ko talaga dito, may love na darating, bagong pag-ibig, bagong tao na magmamahal sa'yo, or yung taong minamahal mo ngayon ay handa na mag-commit, na makakarinig ka na sa kanya na parang, okay, idalhin na natin to sa next level, okay, seryosohan na tayo, exclusive na tayo, ganyan-ganyan, o kaya a person who is really showing sa'yo na committed siya, seryoso siya, at handa siyang panindigan ka or handa siyang dalhin ang buhay nyo together, harapin ang life together, no? Kaya sobrang saya mo kasi parang may assurance, may security, may love security, and also sigurado ka, ganyan. But for some, na hindi mang pag-ibig ang hinahangad this time, nakita ko dito na yung papasok sa yung opportunity, pera, trabaho, or kalinawan ng isip, ang magdudulot sa iyo ng sobrang kaligayahan. Whether nakapamili ka na ng career o meron ka ng paninindigan na passion project, na talaga namang sabi mo, sure na sure ka na ito yung gusto mo. Sure na sure ka na sa papasokin mo. Wala nang clouded idea, wala nang confusion, malino na malino sa'yo na ito yung gusto mo at ito yung tatahakin mo moving forward at sobrang saya mo kasi nandito siya sa buhay mo at sisimulan mo na siya. Okay? So, i-clarify natin si Ace of Cups. Yung pinipilahan mong trabaho, pinipilahan mong career na dati para sa'yo mo sutok sa buwan, pero gustong-gusto mo yon, pangarap na pangarap mo, andun yung passion mo, andun yung love mo, ayan, bigyan darating sa buhay mo at andito na siya. Okay? The Ace of Cups being clarified by the World card. Wow, success is here. Talaga namang, papasok ka na sa new cycle of your life and success is guaranteed. Kaya sobrang saya mo kasi nasara mo na yung past, nasara mo na yung nangyari before at ready ka na to conquer new things. Nakita ko ito, some of you are talaga traveling. Meron sa inyo lilipat ng bansa o mag-abroad kasi napanindigan mo na yung choice na yun at pagsisimula na kayo sa path of success, sa path of bagong buhay para sa pamilya. Kaya sobrang saya mo. Nakita ko rin dito na yes, successful yung ginawa mo o tinayo mo na negosyo o yung mga pinili mong papanindigan this time and you feel like you're on the brand new life. Parang Pisces 2.0 ito, Pisces na parang bagong environment, bagong hangin, bagong chance sa success ngayon. Nakita ko yan na parang may renewed love for life, no? Nakita ko na ready ka na to conquer anything at ready ka na magsimula ulit. Napakaganda for you. Kung dati medyo nalugmok ka, nalungkot ka kasi parang walang umaandar ngayon parang napakalino na ng path. Merong someone will guarantee o merong someone na
magbibigay sa'yo ng assurance na okay na ang lahat, makakapagsimula ka na, makapunta ka na doon, new life, a new job, new beginning, ready ka na to close yung mga dati, ready ka na to iwan yon. At ngayon, halo-halo emosyon kasi may iniwanan ka, tapos magsimula ka ulit, mag-adjust ka. So halo-halo emosyon siya. Pero ang namamayani, ang talagang umaangat sa puso mo ay kaligayahan kasi meron ng paggalaw, meron ng bago sa buhay mo. So congratulations. And success is here. Magkatagumpay ka talaga. Meron kang completion. Meron kang, I'm hearing matagal mo itong inasikaso. Matagal itong ginagawa. At ngayon, nakita mo na meron ng bunga at meron ng katapusan at meron ng success ka makukuha dyan. Congratulations. In the area of what you want to reach that milestone. Gusto mo na makarating sa finish line. Mabili yung bahay, mabili yung lupa, mabenta na yung ari-arian, makagraduate na si Bunso o makapaghanap na ng trabaho si Bunso o yung mga anak mo na matagal lang graduate hindi makahanap ng trabaho, bigla-bigla ayun makahanap na siya ng trabaho at okay ka na. Meron sa inyo mababayaran na completely yung utang or like I said kanina with the love here, nakita ko someone is proposing to you, someone is talagang giving you the assurance na level up na, may pagbabago na sa relasyon ninyo at talagang committed na kayo pareho and bubukod na kayo sa hearing kasi it's also about marriage, also about proposal, bubukod o magkakaroon na kayo ng sarili nyong bahay, sarili nyong buhay. This is all about happening and happiness in your home setting. Nakita ko people are celebrating with you because bagong-bagong milestone sa buhay mo and congratulations, nandito na siya. Okay? The Four of Wands. Clarify natin. Four of Wands is being clarified by the King of Wands. Yes, ngayon, malino na sa'yo yung vision. Meron ka ng passion to do what you want to do in life. Talagang susugod ka doon, ilalaban mo, dire-diretso na to, wala makakapigil sa'yo. Nakita ko na very, very clear na sa isip mo na ito yung gusto mo. At ito yung dapat mong marating. Nakita ko may checklist ka, may notebook ka, o meron kang siguro chalkboard or blackboard sa bahay o sa kwarto. May nakalista ka doon na ito yung mga gusto mong marating, ito yung mga gusto mong makuha, sana ganito, sana ganyan by this month, ito yung pangarap ko, by next year, ganito yung makukuha ko. Nakita ko, malinaw na sa iyo yung vision board mo, malinaw na sa iyo yung mga gusto mong makamit, kaya makukuha mo na yan. Nakita ko yan. With enough love and passion and paninindigan, makapa sa iyo ang mga bagay na yan. Congratulations, Pisces. Alam mo, paalala sa iyo ng spirits mo, dire-diretso ka lang ha, manalig ka sa mga pangarap mo, manalig ka sa mga gusto mong gawin at gusto mong makamit. Don't listen to haters, don't listen to bashers, don't listen sa mga taong pinuput you down. Dapat hindi sila maka-apekto sa mga goals mo, hindi sila maka-apekto sa gusto mong tawirin, sa mga gusto mong kunin. Go, push, get it, okay? In the area of your what you need, ito kailangan mo lakas ng loob. Okay? Ang kailangan mo ngayon, lakas ng loob na tumulay out of your comfort zone. Marami sa atin, ako included, na parang laking takot humakbang, takot mag-try, takot gawin yung pangarap, takot parindigan yung mga bagay na ready ka naman na, pero yung initial move, yung initial action, yung paghakbang, hindi mo pa ginagawa. Sabi ng spirits mo, eto na pagkakataon na tumulay ka na, jump there, make this happen. Kailan mo pa ito simulan? Ngayon na. Alam mo, parang sabi ng spirits mo, you're ready, you are having that bravery o tapang na tumulay o sumugod, kumawala sa mga nakasanayan mong mundo, kumawala sa comfort zone mo. Ito yung pagkakataon na gawin na because nakita ko may basbas ka naman and help is coming. Kung natatakot ka sigurong gawin to mag-isa, natatakot ka na kumilos because you don't know kung may aasahan ka ba doon o meron tutulong sa'yo. Yes, help is coming, a mentor is coming, someone advising you, guiding you para gawin itong bagong simula sa buhay mo. You need to start anew, you need to make a risk or have a calculated risk and make a jump. Sugalan mo ang buhay mo and get out of your comfort zone. Kayang-kaya mo yan, okay? The Fool card is being clarified by the Ten of Wands. Yes, ngayon, kailangan mo daw ibaba na yung iyong mga burden, yung mga takot, mga anilangan, mga responsibilidad na hindi mo na kaya. No, sabi ng spirits mo, time na to let go of responsibility na hindi na para sa'yo o hindi na swak para sa'yo. Kailangan mo nang pasukin ulit yung bagong buhay, bagong simula, away from those things na nagpabigat sa'yo. Okay? Sabi ng spirits mo, move on ka na, bitawan mo na yung mga hindi para sa'yo, tapos ipasa mo na yan sa iba para makapag-focus ka naman sa mga simula na gusto mong gawin this time. Okay? Time na to make a commitment on something new sa buhay mo. Sabi rin ng spirits mo, itong bagong sisimulan mo, kailangan mo to ng madibdibang dedikasyon. Okay, Pisces? Pagpaguran, paghirapan. Sabi ng spirits mo, hard work ahead.
No? Parang kailangan mo tong pagsumikapan, pagpaguran, pagpawisan, put all of your effort sa pagsisimula na ito. Normal naman yan no? Parang hindi naman to bago actually tong message na to. Parang kailangan mo talagang pagpaguran at pagpawisan at pagsumikapan yung mga bagong simula mong gagawin para worth it siya. At para hindi masayang ang effort mo, okay? Give it your all. Ang mahalaga, sumusubo ka. Ang mahalaga, nag-try ka. Ang mahalaga, ginagawa mo yung mga bagay na alam mong for your growth. Time for growth and time for magpawis na, no? Time na para kumilos ulit para buuin yung mga bagong pangarap. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Pentacles. Yes, ito ang naka-apekto dito. Kaya sobrang saya mo kasi nakuha mo na yung pangmatagalan. Okay, nakuha mo na yung pang long-term gains mo. Whether some of you talagang nakamit na love of life na talagang pang matagalan, seryosohan, talaga namang madibdiba na talagang committed ka dyan. Kaya sobrang saya mo. For some, nakita ko na napili mo na yung tamang landas, tamang career na talagang swak na swak for you. Sabi mo, dito ako magtatagal. Ito yung gagawin ko for a very long time and very, very happy ka. Kasi finally, nakaland ka na on a job na talagang solid, stable, okay ang kita at regular ka ganyan. For some of you, yes, napundar mo na yung negosyo o project na matagal mong passionate kang gustong buuin. Kaya nakita mo na this will give you your legacy. Nakita ko yan. This will give you your name on the wall, your name on people's mouths, on people's memory, na maalala ka nila kasi yung ginawa mong project ngayon, sobrang passionate mo, tatatak sa puso at isip ng maraming tao, secured ng legacy mo for your family and for other people o sa industriya ang ginagalawan mo. Nakita ko rito, very, very successful ka at sobrang saya mo. No? Parang ito na yung pagkakataon na totally nakalimutan mo na yung past at naisara mo na yung past kasi sabi mo, meron akong bagong simula, meron akong bagong cycle na sigurado, na secured at hindi ka na mag-iisip na baka mawala ka this time, baka mag-quit ka this time, baka i-let go ka this time. No, kasi pang long term ito, long term na kita, probably hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa tumanda ka, hanggang sa magkaapo ka, papakinabangan mo ito, tong passionate mo na ito na ginagawa. Pwedeng relasyon, pag-ibig, negosyo, or career path na ngayon malino na sa'yo at dito ka sobrang magiging maligaya at talagang successful ka dyan. Congratulations. I-clarify natin si Ten of Pentacles. Nakita ko talaga dito na go push kasi ito yung magdudulot sa'yo ng umuulang pera. Yan nakita ko, umuulang pera at talagang sobrang saya mo. Okay? The Ten of Pentacles being clarified by the Two of Wands. Yes, getting out of your comfort zone, having a clear vision kung saan mo dadalhin itong ang long-term gain na ito. Parang katulad dati na parang meron kang ginagawa, may relasyon ka o kaya meron kang project o meron kang career before. Pero dati, hindi ka sure kung hanggang kailan to, hindi ka sure kung magkatagal ba to, hindi ka sure kung may plano ka ba for the next 5 years, 10 years. Pero itong darating sa life mo this month, August, Pisces, na magiging masaya ka, nakita ko rito, bigla-bigla, hindi mo maintindihan pero napakalinaw sa'yo kung ano yung dulot niya sa'yo for the next 10 years, for the next 20 years, malinaw sa iyo kung paano mo siya papakinabangan, hanggang saan mo siya dadalhin, paano mo siya payayabungin. No, very, very active ka at handa kang sumugal para lang dito. Handa kang ilaban para lang makuha siya. Handa kang gumawa ng mga bagong bagay na never mo pa nagawa before para lang makip mo siya sa life mo for a very long time. Kasi passionate ka love mo to Dito maalab yung puso mo na ilaban, gawin, pagtagumpayan to bagay na to. So congratulations. A clear vision and ready ka na to get out of your comfort zone at lalago na ito. Nakita ko may clear kang plan kung paano mo pangahawakan itong blessing o opportunity o love life na ito. Congratulations. In the area of your near future, you have the Queen of Cups. Sobrang saya ng puso mo. Nakaupo ka dito, pinapangalagaan mo yung mga bagay na naipundar mo dito o naisimulan mo na dito sa apat na to. Okay? Sobrang ligaya at kontento ka na sa buhay na meron ka. Narinig ko yung word na wala ka na mahihiling pa. Wow, very, 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 very panatag. Nakita ko yan na you're just nurturing. If it's love life, pinapangalagaan mo, you're not taking this person for granted. Kung ito man po ay trabaho o career path o negosyo, nakita ko na ilalaan mo yung buong puso mo, buong expertise mo para palaguin siya, para alagaan siya. Hindi ka mawawaglit, hindi ka ma-distract, nakafocus ka doon kasi sabi mo, mahalaga sa akin to, hindi ko to papabayaan, gagawin ko ang lahat para maging masaya to at maging masaya ako para sa bagay na ito. You are now following your heart
You are nurturing and having a deeper conversations. Ikaw yung uri ng tao ngayon na napakalalim mo na, at saka pinapahalagahan mo yung mga tao sa paligid mo. Hindi ka basta-basta nagagalit, hindi ka basta-basta sumasabog. Ngayon, nagiging matured ka na at nagiging appreciative ka na of life. At lahat ng nasa paligid mo, puro pag-ibig ang nakikita mo at pinapahalagahan mo yung meron ka. So, very, very happy for you. I-clarify natin si Queen of Cups. So, Queen of Cups here, sitting down and very, very happy ka at kontento ka sa meron ka. At parang nakita ko dito, with the Hierophant, napakalapit mo sa Diyos. Parang you're very, very thankful and very, very grateful sa Kanya. Lord, thank you po, binigay mo yung gusto ko. Thank you po na napagtagumpayan ko yung mga passion ko at yung mga sinimulan ko. Yes, may takot ako, may kaba ako, may alinlangan ako, pero din nanalig ako sa mga gusto ko, nanalig ako sa puso ko at sa mga bagay na gusto kong pagtagumpayan, sa mga bagay na naging committed ako, pinanindigan ko at minahal ko. Ito ka, sitting here, enjoying what you have, enjoying the love that you have, enjoying the things na pinanindigan mo sa buhay mo. Congratulations. The Queen of Cups being clarified by the Eight of Wands. Yes, nasa tamang direksyon ka, nasa tamang path ka. You have the quiet, peaceful, loving life that you want, and may aasahan ka daw good news dyan. Nakita ko kasi very, very focused ka eh. Nakafocus ka sa outcome, nakafocus ka sa meron ka, nakafocus ka sa blessing mo. Kaya, dire-diretso din ang pasok ng swerte and abundance for you. Nakita ko na, continue ka lang daw. Continue focusing, continue giving your all sa bagay na to. At talagang dire-diretso yung mga bagay papasok sa'yo. May quick na success dito. Quick resolution. Magkakaroon ka ng magandang resulta for something na inalagaan mo, from something na pinahalagahan mo, magkakaroon ka ng magandang reward. Either halimbawa, pinangalagaan mo tong negosyo na to, no, bigla-bigla makapag-expand ka na, lalaki pa, lalago yan, o kaya dadami ang customers mo. Kung ito man yung trabaho, nakita ko may promotion ka, o lalaki ang sweldo mo, o meron kang reward, ganyan. So, congratulations. Kung ano man po yung pinapangalagaan mo in the near future, na pinag-alaanan mo ng buong puso't kaluluwa at pagmamahal mo, nakita ko meron kang reward, good news na makukuha from that. Congratulations. Either marriage, ito talagang patungo sa kasal, patungo sa permanenteng trabaho, patungo sa paglaki ng negosyo. Anything, good news is here. Congratulations. In the area of your challenge for the month, you have the Ace of Swords. Ang challenge naman sa'yo sa buwan na ito, Pisces, ay communication. Makikipag-usap ng maayos, okay? Okay, kailangan malinaw ang sinasabi, malinaw ang iyong messaging, hindi ka na may misinterpret, akala niya inaaway mo siya, malakas lang naman ang boses mo, pero akala niya galit ka na, o kaya akala niya pinaparinggan mo siya, o akala niya may tinutumbok kang ibang bagay, pero hindi naman, literal lang naman sinasabi mo, pero sa kanya may ibang meaning. So make sure, Pisces, linawin mo yung communication mo with many people in your life para hindi ka daw ma-misconstrued or hindi ka ma-misinterpret o hindi ka mabasa ng ibang paraan. Okay? Make sure na malinaw. Kung meron kang gustong malaman, katukin mo, alamin mo. It's all about the clear mind. Kailangan malinaw sa isip mo kung paano mo gagamitin, kung paano mo pakikinabangan, kung paano mo dadalhin itong blessing na papasok para sigurado ang tagumpay this time. Okay? Clear head, clear mind, and clear communication. Sabi ng spirit guides mo rin dito, nakita ko na alagaan mo ang health mo, okay? Make sure you sleep more, drink more water, your vitamins, pahalagahan, magpahinga ko kinakailangan kasi nakita ko ito, healing is your energy and your ally this time. Kailangan maraming pahinga, maraming tulog kasi sobrang busy mo. Dahil mo sisimulan, dahil mo dapat maabot ng milestone and bagong yugto sa buhay. So ngayon, alagaan ng katawan, clear mind, clear body, and also clear communication, okay? Para hindi ka mapaaway o hindi ka misinterpret, hindi ka mapasama sa ibang tao, okay? The Ace of Swords being clarified by the Queen of Swords. Yes, talagang be discerning. Be tactful. Pag itong gusto mo sabihin, itong gusto mo sabihin. Pag ayaw mo. Pag gusto mo. Be assertive, okay? Si Queen of Swords, siya yung uri ng tao na matalino. At sigurado siya sa mga gusto niya. Ngayon, parang sabi ng spirit guides mo, be clear talaga sa vision mo of the future, vision mo sa gusto mong gawin. Okay, kailangan hindi ka urong-sulong, hindi ka atras-abante, hindi parang, hindi ko alam, hindi ko sure, teka, hindi ko sure. Ang nangyayari pag ganun, nade-delay. Okay, kailangan clear ang mind and very, very go-getter. Kunin mo, abutin mo, gawin mo. Hindi pwedeng nasa isip lang, hindi pwedeng nasa pangarap lang. Kailangan tinutulay, ina-actionan at kunin mo siya. Okay? Forget na the past. Sabi ng spirit guides mo, forget na the past. Lahat ng pagkakamali, lahat ng pagkukulang, lahat ng mga trauma mo doon o kaya lahat ng mga maling ginawa pero ngayon nakaka-apekto pa rin sa'yo. Kailangan mo nang itapon yon.
Kasi you have the now and you have the future. Yun daw ang busisiin mo, yun daw ang pahalagahan mo, okay? At ngayon maging matalino ka sa bawat pagpapasya. Dapat hindi ka napipilitan, dapat hindi ka sumasang-ayon lang kasi gusto nila eh. Kesa mang-ayon na ako. Kailangan gusto mo siya, bukal sa loob mo na gawin siya para maging masaya ka at maging full committed ka dyan, okay? Bigyan pa kita ng additional additional cards to clarify your challenges. First, you have self-esteem. Yes, pataasin mo ang self-esteem mo. Basta may tiwala ka sa sarili mo, basta malakas ang pananampalataya mo sa kakayanan mo, kaya mo ang lahat. Okay? Another message of gratitude. Yes, maging grateful ka, magkaroon ka ng pasasalamat. Be thankful to God sa kung ano meron ka. O pag may nagbigay sa'yo, pag merong nagbukas sa'yo ng pinto, be grateful. Alam mo bakit importante yung pag-thank you? Importante na pinapahalagahan mo yung meron ka kasi nakikita ka ni God. At gustong-gusto ni God yung mga taong grateful, nagpapasalamat sa binibigay sa'yo. Kasi sabi niya, tignan mo si Pisces, very grateful siya sa binibigay ko. Ibibigay ko nga sa kanya yung gusto niya kasi na-appreciate niya ako. So, God loves people who are grateful, appreciative, nagpapasalamat sa blessing na nakukuha niya. Kasi pag gano'n, nagiging humble ka, hindi ka naiinip, hindi ka napipikon, hindi ka nataranta, humahaba ang pasensya mo. Kasi grateful ka sa meron. Kasi mo, okay pa tong cellphone ko to. Kasi nagagana pa naman siya. Okay pa to. Thankful ako kay God kasi binigay niya sa akin. Saan ako na ibibigay o saan ako bibili pag kaya ko na. Kasi pinapahalagahan mo, nagiging humble ka, nagiging appreciative ka sa meron ka at nagkakaroon ka ng tamang pagkapasya sa mga bagay-bagay at nagiging closer ka kay God. Okay? Another message, you have peace. Yes, ngayon i-cultivate mo yung kapayapaan sa puso mo, kapayapaan sa paligid mo. If you have love, you have peace. If you have love, may kapayapaan sa lahat ng ginagawa mo. Congratulations, Pisces. Okay? Be peaceful this time. Pag may gulo, umiwas. Pag may mga drama, umiwas. Pag may mga conflict, umiwas. Okay? Pamayanihin mo ang kapayapaan sa puso mo at sa paligid mo. In the area of your fortune, yes, like I said kanina, meron kang blessing. May basbas ka. Kaya kung ano gagawin mo this time, go push kasi magtatagumpay ka dyan. Meron darating daw na mga mentors o mga gabay sa buhay mo na gagabay sa'yo at magbibigay sa'yo ng helping hand para itulay yung mga plano mo. Halimbawa sa negosyo, paninindigan mo na yung negosyo ngayon, nakita ko na magkakaroon ka ng basbas dyan at magkakaroon ka ng mga tao sa paligid mo na gagabayan ka, pwedeng tungkol sa mga supplies mo o kaya tungkol sa mga handling mo with your marketing or with your finances, makakahanap ka ng tulong para maging smooth sailing lahat ng gagawin mo. For others, talaga nakita ko ito with the love, sa mga naghahanap ng love reading dyan, nakita ko itong taong dati sa buhay mo ay committed for you. Talagang siya yung uri ng tao na nakikita ka niya, napapakasalan ka niya, na magiging seryosohan ito at pangmatagalan, and nakikita ka niya as someone na pwede yung dalhin sa simbahan at talagang pakasalan. No? Very committed itong person na to for you, so congratulations. The Hierophant, clarify natin. Hierophant is being clarified by the Three of Wands, yes. Yung hinihintay mo na commitment, yung hinihintay mo na proposal, yung hinihintay mo na kasal, yung hinihintay mo ng masinsinan at madimdiban at saka committed na relasyon, eto, darating na siya. Congratulations. But for others, nakita ko talaga na yung passion mo for something at yung commitment for something, magkakaroon niya na magandang bunga. Yung hinihintay mo na success, yung hinihintay mo na pag-abante, yung hinihintay mo na pag-asenso, nandito na siya. Your long wait is over. Your long wait is over. Yung basbas nandito na. Yung hinahangad mo, nandito na. Congratulations. In the area of your divine messages, you have the Four of Cups. Sabi ng spirits mo, yes, maging grateful ka. With the gratitude here, talagang pinagpapaalahanan ka ng spirit guides mo na maging grateful ka naman. Alam ko na may mga bagay ka na-disappoint ka na in life. Tingnan mo to, may 3 cups ka nang ginawa at nakuha, pero disappointed ka pa rin na parang, God, hindi po itong gusto ko. God, hindi na po ako masaya dito. I want more. Sabi ng spirit guides mo, habang hinihintay mo yung blessing na bigay ni God na paparating, na matagal mong hinintay, na matagal mong hiniling sa Kanya, ngayon naman, maging grateful ka naman sa mga meron ka. Pahalagahan mo daw yung mga binigay niya. O ganito, halimbawa, 5 years ago, yung cellphone na hawak mo ngayon, dinasal mo lang yan. Sabi mo, God, gusto ko po ng cellphone na to, ibigay mo naman sa akin. Pero ngayon, nasa kamay mo na. Yung
inuupuan mo, yung trabahong meron ka ngayon, yung TV na meron ka ngayon, dati dinasal mo lang yan, pero ngayon meron ka na. Yan ang pruweba sa'yo ni God na dinudulog niya o tinutupad niya yung dasal mo, di ba? Tinutupad niya yung minamanifest mo. Kaya ngayon, huwag ka nang mainip o huwag ka nang magduda o huwag ka nang magkaroon ng alinlangan sa mga hinihiling mo ngayon. Kasi ibibigay naman yan at the proper time. Pero ngayon, gusto ni God, maging grateful ka sa binigay niya. Pahalagahan mo yung binigay niya para masiguro niya na in the near future, papahalagahan mo din yung mga future na ibibigay niya. Okay? Be grateful, love what you have, appreciate what you have. Okay? The Four of Cups being clarified by the Lover's card. Babalik din tayo sa Lover's card. Yes, mahalin mo yung mga bagay na pinili mo, mahalin mo yung mga bagay na nasa paligid mo. Kasi yan yung bubuo ng mga bagong pangarap, bubuo ng mga leveling up sa life mo. Appreciate them, don't take them for granted, okay? Huwag mong i-ignore, huwag mong sayangin, huwag mong i-take for granted, ika nga. So, appreciate them, love them, para ipagkaloob din sa'yo yung mga bagay na karapat-dapat mong makuha. Kasi napatunayan mo kay God, kay universe, na kaya mong i-keep, kaya mong i-nurture, kaya mong pahalagahan, at kaya mong ingatan yung mga binigay niya. Okay? Ang outcome mo, i-clarify natin later. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. Okay? Unang-una, you have Caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Yes, kung may mga temporary setbacks ka, kung may mga temporary problems ka, ngayon lang yan. Pero magbabago din yan at magkatagumpay ka rin dyan. Okay? Another message, you have Bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yes, ngayon, kung meron mga umaaway sa'yo, meron ang aapi sa'yo, lumaban ka, ilaban mo yung karapatan mo, ilaban mo yung tama, no? Parindigan mo yung position mo, parindigan mo yung stand mo. Another message, you have Horse. Short journey. Yes, meron kang short travel daw. Meron kang paglalakbay na sa dulo nun, sa dulo ng paglalakbay na yon, magiging mas matalino ka, magiging mas mawais ka, at meron ka daw matututunan na i-apply mo sa buhay mo moving forward. Another message, you have Fun, romance. Yes, romance talaga. Celebration and party. Yes, may success ka sa career mo, may success ka sa ginagawa mo, meron kang new milestone, new pag-ibig, new romance. Congratulations. Another message from your fortune cards, you have Younger man, meron daw concern sa nakababatang lalaki sa'yo, pwedeng anak, pamangkin, o nakababata sa trabaho o sa community. Kailangan mo daw kausapin, may concern daw sa kanya. Another key, successful outcome to your problems. Yes, guaranteed. May successful outcome ka daw sa problema mo ngayon. Congratulations. Marriage, garantiya talaga. Someone is proposing, leveling up sa relasyon, talagang kasal na ito, or lalagay sa tahimik, o kaya someone is proposing, pwedeng proposal din to sa negosyo, merging of two ideas, merging of two powerhouse, or merging of two energy. Congratulations. Another message of Fly, a period of ill health and depression. Like I've said kanina, kailangan mo alagaan ang iyong kalusugan kasi meron kong confirmation dito na baka dahil sobrang busy mo, baka makalimutan mong alagaan ang sarili mo. So make sure na give yourself some health portion, matulog ko kinakailangan, mag-vitamins, uminom na maraming tubig, kumain ng tama, mag-exercise. Okay? Ang outcome mo, ano kaya ito? Pag-usapan natin Pisces. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong, isang sagot. Sasagutin ko yan later. Ang outcome mo for the month, patulay ng September ay, you have the Justice card. Yes. Wow. Babalik na yung balanse ng buhay mo. Kung dati hikahos ka, o lungkot na lungkot ka kasi wala kang ganto, wala kang ganyan, dasal ka ng dasal, super desperate ka na minsan sa paghihiling kay God, o paggapang, o pag-struggle sa isang bagay. Ngayon nakita ko, babalik na ang balanse ng buhay mo. Nagkatrabaho ka, yes, pero meron ka rin time to have fun, meron ka rin time for yourself, for your family, for your loved ones, at ngayon balanse na ulit ang buhay mo. Kung dati nakita ko na ngayon, feeling mo unfair dati, feeling mo gusto mo makuha yung hustisya, gusto mo na makuha yung mga bagay na for you, nakita ko makukuha mo na yan. Okay, babalik ka sa yung hustisya, makukuha mo na yung mga bagay na pinagkait sa'yo, at this time around, kakamal ka na, mag-harvest ka na of the good result na ginawa mo. Dahil ginawa mo lahat to, lahat ang sinabi ko sa'yo kanina, dahil ginawa mo lahat yan, i-harvest mo yung good outcome. I-harvest mo yung good result. Congratulations. Nakita ko sa'yo talaga, makukuha mo na yung hustisya. Some of you ay dumadala sa mga legal problems or legal journey. Nakita ko ito may good outcome to. Nakita ko na papabor sa'yo ang katotohanan at makukuha mo yung magandang resolution sa mga ginagawa mo na yan sa legal aspect. For some, nakita ko talaga na
just do your best. Do the right thing and everything will go smoothly. Okay? Just do the right thing. Talaga nakita ko rito may kontrata, may pinipirmahan kontrata, may pinipirmahan na legal document, probably marriage license, ganyan. O kaya nakita ko rito pipirmahan ng lupang binili, bahay na binili, o bahay na binenta. That's what I'm hearing. O may property ka na mapapasayo at meron ka pinipirmahan. Congratulations. The Justice card is being clarified by a Tower card. Yes, things are changing in your life. Paangat ka na, pagbabago na to. Because Tower card is like rebuilding a new tower. Bigger, better, bolder, stronger. Dahil to sa pagsumikap mo, sa tamang direksyon na ginagawa mo, just abide with the law. Gawin mo lang yung tama, gawin mo lang yung karapat-dapat para hindi magkaroon ng pangit na consequences, ha? Sabi ng Spirit Guides mo, Pisces, always mong pag-iisipan ng bawat hakbang. Huwag impulsive decision, dapat pinag-iisipan, tinitimbang, pinag-nilayan, itatanong mo sa mga tao sa paligid mo kung tama ba ang decision mo bago ka umaksyon. Okay? Right decision. Know the truth. Alamin mo ang katotohanan bago ka humakbang para tama ang mahakbang mo. Okay? Para mabuo mo ulit yung bagong tower mo, bagong buhay mo na matatag, maganda, matibay. Okay? Congratulations po sa mga pipirma ng kontrata in any form of contract. Congratulations. So, Pisces, that is your August 2025 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on that question. Spirit guides, angel guides, Holy Spirit, ibigay ito kay Pisces sa sagot sa kanyang tanong. You have 1. Mabilis lang to, Pisces. You have 2. Bigyan pa kita ng angel whisper card to clarify your question. Mula naman to sa yung angel guide na nasa tabi mo ngayon at kina-clarify niya ang iyong question. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Pisces, open your eyes, inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the Chariot card upright, you have the Page of Wands upright, you have get more information, and you have yes card. Kung may tanong kang yes or no, sagot ay yes. With your question, sabi ng angel mo, yes daw, and get more information. Merong maganda development yung question mo, pero importante, marami ka pa dapat malaman. Hindi pwedeng on the face value ka lang. Hindi pwedeng, yan lang yung nakikita mo, yan lang yung alam mo. Kailangan dig deep, research, know more para may armas ka at alam mo yung pinapasok mo. Okay? Sabi ng Spirit Guides mo, with a Chariot card here, yes, merong go signal o merong magandang patutunguhan yung journey mo with your question. Go push, ready ka na, may basbas ka, may guidance ka from the above that this plan or this journey will give you a fruitful outcome. With the Page of Wands here, yakapin mo siya, huwag mo katakutan, face it with enthusiasm, with excitement, mag-enjoy ka sa journey, Pisces. And with the page, pag lumalabas, sabi niya, meron ka pang dapat malaman, meron ka pang dapat buhisiin, meron ka pang dapat pag-aralan dyan, okay? Hindi pwedeng yayakapin mo lang at makukontento ka na sa nalaman mo. Kailangan buhisiin mo pa, pag-aralan mo pa, linangin mo pa yung skills mo at talent mo para panghawakan yung question mo. At the more you know, the better. More knowledge, more power. Okay? Mapanghahawakan mo yan para sa pagdire-diretso ng question mo. Kaya, mapanatag ka na? The answer is yes. Kailangan mo pa malaman ng marami pang impormasyon tungkol dyan para mapanghawakan mo in the near future. And dire-diretso na to, moving forward, may progress, may paglago, may magandang resulta. So Pisces, that is your answer. Hopefully po nakaresonate ka. Ito rin po ang inyong August 2025 reading. So po kayo nakaresonate, so po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Pisces, I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.